Alright mga amigos, nagkasundo na raw po sina Teofimo Lopez at Devin Haney na maglaban para sa undisputed welterweight title. Sinabi raw po ni Teofimo kay Haney noong magkita sila sa laban ni Zayas at Boots Ennis na bagamat magkaibang ruta ang kanilang tatahakin sa ngayon, pero sa huli, paglalabanan nila ang welterweight undisputed title. At sumang-ayon naman daw po si Haney sa kanya, nangakong panghahawakan ng mga salitang binitawan. I spoke to Devin Haney about this, and I told Devin Haney, I said, me and you, and this was in the back, behind like whatever the VIP sections of at the Barclays Center when Boots and Xander fought, or when Xander and Boots fought. I told him, you and me, we're gonna go two different sides, we're gonna go on different paths, but we're gonna meet at the end for undisputed at welterweight. He said, all right, those are your words. I said, and I'm keeping them. Let's get it going. So I think right now it's more so who wins September 12th, but mainly right now focus on August 22nd. We'll go from there. Bale, ang dating nito mga amigo, si Haney ay maikipag-unification kay Liam Paro para maging unified champion. At ang assignment naman po ni Teofimo Lopez ay agawin ng WBA title ni Rolando Rolly Romero sa August 22. At kung hindi pa rin makakapag-rematch itong sina Haney at Ryan Garcia, o kaya naman kapag natalo si King Rai sa September 12 kontra Conor Benn, pwede rin trabahuhin ni Teofimo Lopez alinman kina King Rai at Conor Benn. So magiging mas flexible po pag nagkataon. Lalo na sa sitwasyon ngayon, may alitan nitong kampo ni Ryan Garcia at Devin Haney. Hindi sila magkasundo sa isang laban. So dyan po magagamit ni Haney si Teofimo para si Teofimo na lang ang magtatangkang umagaw ng titulo ni Ryan Garcia. Pero kung matalo naman po si Ryan Garcia kay Conor Benn, kahit rumekta na si Haney kay Conor Benn, total wala naman silang alitan. Basta't ang mahalaga ang plano po ni na Haney at Teofimo, kapag nakuha nila yung mga titulong kailangan, wala nang maraming cheche-boreche. Maglalaban sila para sa welterweight undisputed title. Samantala sa iba pang balita, sa isang amateur fight sa Central American and Caribbean Games Santo Domingo, nag-ala Mike Tyson ang isang Nicaraguan fighter na si Andy Caballero. Kinagat niya sa liig si Miguel Angel Encarnacion ng Dominican Republic. Ayon sa report, bago ang kagatan ay nakatanggap muna ng standing 8 count itong si Caballero. Nadugoan din daw po sa ilong ito. Kaya naman sa mga sumunod na yugto, sa mainit nilang palitan ng suntok, ramdam ang init ng tensyon hanggang sa puntong nagkaroon ng yapusan at dito na nga po nakakuha ng tiyempo. Ang boksingero mula Nicaragua nakagatin ang leeg ng taga Dominican Republic. Agad na tiningnan ng referee ang leeg ni Encarnacion at nakita nga po positibo na mayroon itong sugat. At dahil nga po dyan din disqualified si Andy Javier Caballero ng Nicaragua.